Chimay! Huwag kang ilusyonada, ha? Seriously? Ipagkakatiwala ba natin ang future ng Pilipinas sa isang maid? Madam First Lady, wala po akong idea kung bakit naging ganun yung mga callers namin. Madam, kakausapin ko po yung production. Madam, Sobrang baba ng tingin nila sa akin. Tahana, mahal ko. Jem Rose, ikaw lang. Pakisabi na lang po kay Jem Rose na pasensya na po sa nangyari. Ayoko na pong magkatampuhan kami kasi mahal na mahal ko po siya. Basta, Mami, pag nalulungkot ka, tawagan niyo lang po kami. And we'll be here to make you smile. Kasi no matter what happens, we're always here for you. Tsaka, Mami, kahit ilan pa yung bashers mo, wala yan sa top 3 supporters mo. Ito po yung rehearsal natin para sa mock-up debate. We kind of have to prepare you on that. You have to seem like a superhero flying through the air that you're going to save the Philippines. Expect mo na din na babarahin ka ni Senator Trinidad every now and then. But don't let her get into your head, okay? Pang 10 beses mo na ako nire-remind eh. Conserve your energy. You'll be needing it later pag harap na si Electra. Right now, I just wanna give you this. Hoy, Jem Rose, halika na. Malilate na tayo. Jem Rose! Oh, ba't di ka pabihis? Nay, kayo na po yung pumunta doon sa debate. Alam mo naman na wala na akong mukhang mahiharap kay ate simula nung nag-away kami. Aba, mabuti naman at tinablang ka ng hiya. Pero alam mo, unang-unang debate to ng ate mo. Sigurado ako ninenervyos yun. Kaya kailangan makita niya tayo dahil sa atin siya kukuha ng lakas. Tama nga si nanay. Tsaka syempre, hindi naman ganun yung ate mo. Hindi naman siya marunong magtanim ng sama ng loob. At saka kung talagang nahihiya ka, mas dapat sumama ka sa amin. Kaya huwag ka na maarte. Sige na, bis ka na. Sige na, Jem Rose, sumama ka na. Sumama ka na sa amin. Dali na! Ba't ba ang lakas ng loob mong kumandidato? Eh wala ka namang alam sa pagiging opisyal. Hoy, Chimay! Huwag kang ilusyonada, ha? Ipagkakatiwala ba natin ang future ng Pilipinas sa isang maid? I prepared this especially just for you. To remind you kung saan ang tamang lugar mo. Huwag mo nang lokohin ang sarili mo, Madam First Lady. Umatras ka na sa eleksyon. Spare yourself from further humiliation. Dahil kahit pagbalik-balik rin natin ang mundo, never magiging presidente ang isang dating katulad mong katulong. Ay, thank you. Kids. Mga apo. Ay, late na ba ako? Hindi po, Lola. Sakto po kayo. Saan? Dito po kayo. Ay, sige. Salamat, ha? Oo na. Ninenervyos na nga ako, eh. Val, si Melody. Sa loob po. Melody? Lorraine. Magsa-start na yung debate. Let's go! Sige, susunod ako. Okay ka lang ba? Oo, okay lang ako. Sige na, susunod na lang ako, Lorraine. O sige. Antayin na lang kita doon, ha? Dalian mo. Val.
Welcome to the 2022 Eleksyon ng Bayan Presidential Debate. I am C.A. Sitson. And I'm Carla Garcia, and we are your moderators for today. Ladies and gentlemen, our first presidential aspirant is a beloved former First Lady. She is also a two-term senator. Let us all welcome Senator Allegra Trinidad. To my dear fellow countrymen, good afternoon. For the last 3 decades, I have dedicated my time, effort, and self to being a public servant. And a vote for Allegra Trinidad is a vote for the future of our country. Thank you very much. Our next presidential aspirant is the wife of our current president. This is her first time to run for public office. Let's all welcome our First Lady, Mrs. Melody Reyes Acosta. Wala pa. Kita mo ba? Wala pa. Melody? Wala na siya dito. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Melody Reyes Acosta. Kahit First Lady na po ako, ipinagmamalaki ko pa rin po, nayaya pa rin po ako at heart. Pero hindi ko po kinakalimutan ang pinanggalingan ko. At lalong hindi ko po kinakahiya ang pinagmulan ko. Dahil ang yaya sa inyong harapan ay marunong lumaban, may paninindigan, at hindi magpapabuli kahit kanino man. Muli po, ako po si Melody Reyes Acosta, isang dating yaya, ang inyong susunod na Pangulo ng Pilipinas. Kung kayo po ang mananalong presidente, paano niyo po patatakbuhin ang pamahalaang ito? Ang magiging focus po ng leadership ko ay ang participatory governance na inumpisahan po ng ating presidente. Binibigyan diin po nito ang democratic engagement
at pinalalalim ang citizen participation sa governmental process. So, what good are elections? Kung ipoproduce lang naman pala nila, is a leader like you incompetent? Kaya nga iniluluklok sa posisyon ng isang pinuno ay para mamuno, hindi para maging sunod-sunuran lang sa kanyang mga nasasakupan. Naniniwala din po ako na in order to be a good leader, you must start by being a good follower. Opo, masunurin ako. Pero hindi po ibig sabihin nun ay wala na akong boses, wala na akong opinyon. Kaya mahalaga pa rin na marinig ng mga nakakataas sa akin kung ano ang nararamdaman ko. Kung ano ang karapatan ko hindi lang po bilang trabahador, kundi bilang isang tao. At yun po ang gusto kong mangyari sa bansa natin. Ang pakinggan ng bawat isa sa atin. So, Madam First Lady, the bottom line is, you want the nation to listen to a former yaya? At bakit naman po hindi? Porke po ba yaya, dead man na? Madalas nga po kami pa ang nakakaalam sa problema at pangangailangan ng pamilya nyo. Hindi lang po kami taga-alaga ng mga bata. Tinutulungan din po namin sila sa kanilang mga assignments, school projects. At ang mga yaya at kasambahay na Pinoy, meron po silang malasakit. May totoong pagmamahal. Nakakalungkot lang po na marami po sa atin ang hindi nagbibigay halaga sa ating mga kasambahay kapag sila naman po ang nangangailangan ng ating tulong. That is a lie. Si Miriam Viray po, naaalala nyo. 5 taon po siya nagtrabaho sa inyo. Pero hindi nyo po siya binibigyan ng tamang benepisyo. Si Rowena Sacramento po. Nagpaalam po siya sa inyo na gusto niya pong mag-aral. Pero ano pong sinabi ninyo? Huwag na po siya mag-ambisyon dahil hindi kaya ng utak niya na makapag-aral. Tama po ba yan, Madam Allegra? Dati po akong yaya. All-around maid, kasambahay, katulong. At uulitin ko po sa inyo, hindi ko po ito kinakahiya. Matagal ko na pong suot-suot ang ganitong uniform. Habang naglalaba, habang nag-aalaga ng mga bata, naguhugas ng pinggan, nagluluto, at marami pa pong iba. Siguro po mga bagay na hindi pa nagagawa o hindi maatim gawin ng mga taong matataas gaya ni Madam Allegra. Kaya sa lahat po ng mga yaya at kasambahay na nanonood, maging proud po tayo sa mga sarili natin. Dahil alam ko po na marami pa rin po ang nakaka-appreciate sa atin. Alam niyo po, sabi po ng employer ko noon, mas madali daw pong makahanap ng jowa kaysa sa loyal na yaya. Ngayong binigyan po ako ng pagkakataon at binigyan po ako ng boses ng dati kong amo at ngayon ay ating presidente na forever Prince Charming ko. Wala pong pagsubok ang hindi ko kakayanin o gagawin para maibalik po sa taong bayan ang lahat ng kabutihan at oportunidad na ibinigay po nila sa akin. Muli, ako po si Melody Reyes Acosta, isang dating yaya, at ang susunod na Pangulo ng Pilipinas. Melody, ahu! Melody, ahu! Ang lodi ko si Melody!
Giving my blessings to Melody is probably one of the best decisions I have made as a citizen of this country. Maraming salamat sa pagtitiwala ninyo kay Melody, Ma. I'm very proud of her. Thank you so much for the show. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Congratulations, Melody. Ang galing mo. Maraming salamat po. Ang galing mo. Anak! Nay! Galing-galing ng anak ko! Thank you po, Nay. Ano nangyari sa pakulo mo, Ambrosia? Bakit naman napakinabangan pa ni Melody ang yaya uniform na binigay mo? Hindi ko nga rin alam eh. Ang ini-expect ko, madedemoralize siya. Ano nang plano mo ngayon? Tsaka na natin pag-usapan yan. For now, I have to show everybody I'm a good sport. Hello, hello, thank you. Thank you. Ang galing-galing mo! Hello, everybody. Hi, Melody. Hindi niyo ba talaga tatantanan yung anak ko? Ay, naku, Mrs. Reyes. Cool ka lang. Hindi kami nagpunta dito para mang-api. Punta kami dito para i-congratulate si Melody. Melody, it was a good show. We had a very good debate. And I think it's a tie. Yes. Sige po, Madam Allegra. Kung yun po ang tingin ninyo. Congratulations po. Congratulations and thank you, Melody. Gem Rose! Andito ka pala. Salamat at nanood ka ng debate namin, ha? Ang ganda-ganda naman ng suot mo. Isa lang talaga ang pinagtataka ko. Kung bakit sa amin ka nakakampi. Oh, I know why. I'm sure may nakikita kang positive sa aming mga ginagawa. Kaya for that, I really appreciate it. Okay, magpapaalam na muna kami. Thank you. Gem Rose. Gem Rose, pwede ba tayo mag-usap sandali? Kilala ko si Madam Allegra. Alam ko yung ginagawa nila. Gusto nila tayong pagsabungin. Gusto nilang lasunin yung isip mo. So, anong gusto mong sabihin? Nagpapautulang ako kay Madam Allegra? Gem Rose, ang ibig ko sabihin, gawain nila yon ang magmanipula ng tao. Eh, ganun din yun eh. Ba't di mo na lang ako diretsuhin? Ang sabihin mo, Gem Rose, ang bobo-bobo mo. Gem Rose, hindi ganun yung ibig ko sabihin. Ikaw lang ang nag-iisip ng ganyan. Gusto lang kitang protektahan kasi ayokong mangyari sa'yo yung nangyari kay Nicole dahil kapatid kita. Ang sabihin mo, hindi mo matanggap na iba yung sinusuportahan ko. Hindi mo matanggap na mismong kapatid mo hindi naniniwala sa'yo. Dahil para sa'yo, ikaw lang lagi yung tama. Ikaw lang lagi yung magaling. Ako, lagi lang akong mali.
Ate, kaya kong i-handle yung sarili ko. Hindi ko kailangan ng protection mo. Gem Rose! Nay, ihayaan niyo na si Gem Rose. Anak, hindi pwedeng ganito kayo. Kailangan malinawan niyang si Gem Rose. Anong klase siyang kapatid kung hindi ka niya susuportahan? Nay, kung hindi ko po siya iintindihin, ako po yung walang kwentang kapatid. Grabe, no? Ang galing ni Mami mag-handle ng debate. Alam mo yun, she's oozing with confidence pero hindi mayabang ang dating. Grabe, sana all, no? Oo. Idol ko talaga si Tita Melody. Sana sa mga susunod na projects namin, magaya ko siya. Ayoko kasing mapahiya. Baka kasi sabihin nila, pinasa mo lang sa akin yung vice presidency. Jonas, why do I feel na bine-blame mo ako? No. No, Nina. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Hindi kita sinisisi. Gusto ko lamang mag-live up sa expectations ng lahat. You keep saying that. Na kailangan mo i-prove ang sarili mo. Eh, hindi naman eh. Pero gusto ko, katulad ng ginawa ng mami mo, binigyan siya ng malaking responsibilidad. Pero kinakaya niya. Okay. Sabi mo eh. Congratulations, Madam First Lady. Siguradong nanginginig na ngayon si Senator Trinidad. Madam First Lady, you wouldn't believe this. Overflowing po yung positive feedbacks na nakuha natin simply because you embrace yung pagiging yaya ninyo. At ang dami na po nag-pledge ng suporta at pondo sa kampanya ni Madam First Lady from various business sectors. That's very good! Congratulations! Congratulations. Madam First Lady, congratulations. And I think we should create a campaign ad that will focus on your strength. Di ba? Ang maganda dito, ang nakikita ko, ang dating yaya, ngayoy boses ng masa. Yes! Pwede yan. Paano tatawagan ko na yung stylist mo para mas stick na tayo sa image na ipoportray mo? Especially on your TV ads. At lalo na sa public appearances mo. Yes, that's right, Elena. Diba? Oo, mas Do it. And speaking of appearances, nako, mas maganda siguro, Madam First Lady, tuwing lalabas ka, ito suot mo. Pwede ko magpagawa ng 100 pieces nito. Pwede din, no? Good idea. Naku, pasensya na po kayo. Pero alam ko naman po na gusto niyo lang pong makatulong. Ayoko pong gawing gimmick yung pagiging yaya ko para lang po manalo. Napilitan lang po akong gawin yun kanina. Pero sigurado naman po ako na meron pa po tayong ibang maiisip na pwede po natin gamitin para po sa pangangampanya. Sana po maintindihan niyo po ako. Of course. Okay. Ano, kumusta? Okay lang ba yung sinabi ko? Tama ba yung sinabi ko? Hindi ba ako nakakahiya? No, Mommy. Ang galing mo nga kanina eh. Yes, Mommy, we are so proud of you kaya. And actually, there are a lot of positive comments about you. You did great, mahal. We're very proud of you. Kaya naman, mas lalo akong nai-inlove sa'yo. Grabe yan, ha? Talaga ba? Pero alam niyo, grabe talaga yung kabaho kanina. Hindi ko nga alam kung tama pa yung pinagsasabi ko. Para ako nagkakalat na. Natutuwa nga ako eh. Habang nagpapalakas ako dito, ikaw naman, mas lalong nabubuo ang confidence mo. Eh, syempre, magaling yung therapist ko eh. Mami, may therapist ka? Ay, oo naman! Ang daddy ninyo! Ikaw pala yun, Nana. Mahal, I never doubted you. Buong-buo ang tiwala ko sa'yo.
Alam mo ba, mahal, minsan kinakabahan ako sa tiwala mo. Masyadong malaki. Oh, sige. Sa atin lang to ah. Pero alam niyo, minsan, nagtatapang-tapangan na lang ako. Minsan nga, hindi ko na alam kung anong gagawin ko eh. Tapos dumagdag pa tong si Gemrose, yung problema namin. Kaya mahal, baka pwedeng ikaw na lang yung tumakbo. Hindi ko naman kailangan maging presidente. Ikaw, kayang-kaya mo yun. Hanggang ngayon kinukurot ang pisngi, di makapaniwala. Ika'y nasa aking tabi. Hanggang ngayon hinihintay magising, pero wag na lang sana. Melody Ahu! Melody Ahu! Ang lodi ko si Melody! Ahu! 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 How long has Bella been working for you? Almost the same time ng pagpasok ni Attorney Ingrid sa campaign. I have reason to believe that there's a snitch among us. Ginapang mo lahat ng gustong tumulong sa akin. Oh, ang puso mo, ha? You know, I'm just beginning. Ano, Melody? Or should I say, Yaya Melody? Suko ka na ba? Sa buong buhay ko, wala pa akong inuurungan, Ingrid. Yaya Eileen, iboto niyo ako bilang presidente ng Pilipinas. Wag na wag tayong boboto ng isang yaya. Doon tayo sa nag-iisang ina ng bayan. Naisip ko kung sino makakatulong sa atin. Sino? Si Mayor Moises Valentin. Eh di ba mahal, tinanggihan ka na niya dati? Kung maganda ang hangarin niya para sa bansa natin, walang dahilan kung bakit hindi siya makiisa sa atin. Mahal-mahal na mga flyers ko na. Ayan. Nasa tamang lugar na po kayo. Ay! Nasa tamang lugar na po yung mukha ninyo.